Ber, ano saber?
All? Yes, ano? Okay din. Sige. Mopay! Buntag nga, Pilipinas. Advance congratulations. Maupay. Ay, Kuya Roger, kita naman tas convention center. Ayaw sa gawas-gawas kay milyunon na baka. Wala na ka sa convention center? O, pero mo ito ko, natural. Kinaba, Presidente. Kuya Roger, kaya nito nga gid o.
Recording in progress. Sir Torch, quorum na. Yes, ma'am. Quorum na, ma'am. Nanay 16 members present, ma'am. O sige, okay. So, kadali ha, kadali. Okay, so we're about to start. Please settle, everybody. Gentlemen and ladies, please take your seat kay magsugod na ta. We're Thank you. about to start. Okay. The seventh, hinay akong audio. Putol-putol gamay, ma'am. Sa ako siguro ng internet. Anyway. Kana klaro, ma'am. Klaro na. Okay na, klaro na. Okay. So, the seventh special session of the 20th City Council is now called Honorable Suset Daba, followed by the singing of the national anthem and the Cagayan de Oro March. Please rise. Wala pa kaabot si Councilor Daba, ma'am. Councilor Abaday, okay, let ma'am. us. Kisay na Councilor Abaday will lead the prayer, ma'am. Okay, that's good. Okay, Councilor Roger Abaday. Okay, let us bow down our head and feel the presence of the Lord. Father, Son, and Holy Spirit, amen. Almighty and most merciful Father, we thank you for today. Father, we ask you that you will let your Holy Spirit to be with us today in this special session. Guide us, protect us, and give us more knowledge and understanding as we discuss this most important agenda that we have to tackle today. Lord, we have so many things we ask you, especially our salvation, and we pray for that you will grant it in a proper time when you needed us. This we ask through your Son, Jesus Christ, our Lord Savior. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, ewas na silangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulakan.
Mr. Secretary, please do the roll call. Honorable Jocelyn B. Rodriguez, City Vice Mayor and Presiding Officer, live via Zoom. Honorable Agapito Heriberto G. Zuan, present via Zoom. Honorable Roger G. Abaday, Honorable J.R. Pascual, present via Zoom. Honorable Amy Rose P. Moreno, Honorable Romeo V. Calizo, Honorable George S. Goking, present via Zoom. Honorable Jose Pepe S. Abud Jr., Honorable Malvern A. Esparcia. For the 2nd District Councilors, Honorable Ivona Yasin B. Imano, Honorable Maria Lourdes S. Gaani, Present. Honorable Joylene Mercedes L. Balaba, Honorable James K. Judith II, Aye. Honorable Ian Mark Yunakaya, present via Zoom. Honorable Edgar S. Cabanlas, Honorable Christian Rostico M. Atchas, Honorable Josette G. Magtahas Daba, present via Zoom. And for the ex-officio members, Honorable Yan Lam S. Lim, Liga ng mga Barangay President, and Honorable Kenneth John D. Sakala, City SK Federation President. There is quorum, Madam Presiding Officer. Quorum is hereby certified. Good morning, ladies and gentlemen, councilors. So, Majority Floor Leader, you have the floor. Councilor Attorney Edgar Cabanlas. Thank you very much, Madam Chair, our Vice Mayor, Vivot Rodriguez, members of the City Council, people of Cagayan de Oro who are watching us. Madam Chair, this is a momentous morning in this this morning because we will be tackling a very urgent and special item for the public service of our people of Cagayan de Oro. So, Madam Chair, I move. Let's go immediately to our agenda proper. Number 1, proposed ordinance number 2024-466, authorizing the city mayor through the city legal officer to file a petition for intervention and a special civil case numbered RCDO 24016A3 ZV, Cagayan de Oro Water District versus Metropac Water Investment Corporation et al. And in special case number RCDO 2401694 CV, Ronnie Waniwan et al., Ronnie Waniwan and Eric Salcedo versus Cagayan de Oro Bulk Water Supply Inc. et al. Move for its approval. And a second. Second. Objection? Second. Discussion. No objection? There are discussions, Madam Chair. Discussion. Okay. Who's raising? Councilor Ayana Chas, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, good morning to my fellow colleagues. Morning. To the members of the 28th City Council, to the people of Cagayan de Oro who are watching in this session today. I would like to manifest some of my points regarding this agenda, authorizing the city mayor through the city legal office to file a petition for intervention in special case number R-CDO-24-01683-CV Cagayan de Oro Water District versus Metropac Water District Investment Corporation et al. And in special civil case number RCDO 24-01694-CV Ronnie Waniwan et al. Versus Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated et al. Alang sa katinawan sa tanan, dili ko uyon nga adunay usa ka water crisis nga ang akong nasabtan sumala sa balaod sa obligasyon ug mga kontrata. Kung adunay utang o obligasyon nga ihatag, ang remedyo mao ang pagtuman sa obligasyon kung amicable o judicial settlement. Nabantayan na kung mangayo ang COBE sa COWD sa pagbayad sa interest subay sa ilang gitakda na mga kontrata, gideklarar sa atong lokal nga gobyerno ang krisis sa tubig. Pampubliko nga emerhensya, bisan
nga gidak-on alang sa deklarasyon sa estado sa emerhensya nga dili makaturunganon sa pagsulbad niini ng mga panaglalis. Sa maong pamahayag sa lokal nga pagagamhanan, nakamugna kini og kabalaka sa publiko. Konklusibo sa akong punto nga kung ang COWD mo kooperar ay aron masulbad kining issue sa Kubi, nagtuo ko nga malikayan nato ang pagputol sa supply sa tubig kung ang water district midawat sa solusyon nga gitanyag sa luwa pinaagi sa inisyatibo nga paningkamot sa atong Congressman Lordan Suwan. Sa pagkakaroon, nagdumili pa ang COWD sa paghusay ni ining maong butang. To make it short, Madam Chair, kung ang COWD willing musitol sa ilang obligasyon sa Kubi, dili na moabot sa punto nga putlan tag tubig. Ingon ang Water District, dako kayo ang 460 million ug ang kontrata disadvantageous to the public. Ngano man until now, wala man nag-file og protest ang COWD aron masulbad ug ma-rescind ang mga kontrata tungod niini nga lakang sa COWD nakahatag kinig presumption kanako nga walay intensyon ang COWD nga resolbahon ang maong problema. Sa isyu nga intervention, aduna kitay pipila ka makinanglanon nga usa niini mao ang usa ka tawo nga adunay legal nga interest sa maong butang. Ug karon kinsa man kining legal nga interest. Karon ang pangutana, ang kagamhanan ba sa dakbayan sa Cagayan de Oro naabay legal nga interest, naabay actual, material, or direkta nga partisipasyon niini nga kontrata? Ang tubag, dili. Tungod kay kita girepresentahan pag-ayo sa COWD nga direktang partido sa interes. Dugang pa, ang TRO milungtad og 72 ka oras. Unya, kung atong ihatag kini nga ordinansa, ang pag-file lang sa intervention, nagkinanglan og leave of court, og nagkinanglan og hearing. Unsay mahitabo sa maong TRO? Nahurot og naubos na ang maong panahon. Madam Chair, tataw nga ang lokal nga gobyerno dili usa sa partido sa mga kontrata tali sa COWD o Kubi. Dili mahimong mangilabot ang lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro tungod kay wala sila interes sa kontrata apan tali lamang kini sa Kubi o sa COWD. Madam Chair, ang interbensyon sa lokal nga gobyerno gawas sa scope sa kontrata nga kining gisugyot nga ordinansa dili mapatuman tungod kay ang pagpasa sa ordinansa pagpatuman sa police power sa legislative body apan nakalapas sa gahom nga gihatag sa local code. Nagtuo ko nga ang estipulasyon artoe wala nagluntad sa kontrata nga gihimo tali sa Kubi or COWD. Busa ang third party dili partido sa interes niini. Ang maong kontrata nagbugkos tali sa partido gawas kung adunay usa ka estipulasyon nga gihimo ubos sa artroe. Hinon, ang COWD lang ang adunay legal nga katungod sa pagpanalipod sa interes sa konsumidor. Gusto na kong isugyot nga mopalabang og resolusyon nga ihawhag o imando sa COWD nga protektahan ang konsumidor sa pagpasaka o protesta sa giingong kalainan sa water interest rate or bisan unsang estipulasyon nga dili maayo sa publiko. Palihog ko, COWD. Do it right. Ayaw mo pagdula-dula kay gakahatag tagpurisyo sa atong katawhan. Truly, the best political strategy is to keep the people poor and uneducated and keep them entertained. Kining sa pagsag-ob sa atong katawhan sa tubig, we made our people poor. Nahimong gipakabus ang atong katawhan, wala na sila giedukar sa hustong buhaton
isip sa public servant. Ug bisan pa ni anang among gilingaw sila sa tangke sa tubig nga gihatag sa atong syudad. Dili kana ang pinakamaayong contingency plan para sa atong katawhan ngadto sa atong minahal nga Cagayanon. Madam Chair, og sa akong minahal na mga kauban, matinahuron kong isumiti kaninyo sa city government, walay katungod sa pag-file og petition for intervention ubos sa Rule 19 sa Rules of Court nga dili usa ka partido sa kontrata tali sa COWD ug COBI. Dang salamat ug may buntag ka natong tanan. Thank you, Councilor Ayan Chas. Any more comment? Councilor Amy Moreno, Councilor you have the floor. Alam Lim, and Councilor Cabanlas are raising their hands, Madam Chair. Okay, Councilor Amy Moreno, you have the floor. Madam Chair, good morning. And of course, akong mga kauban sa 20th City Council, maayong buntag ka natong tanan. Actually, Madam Chair, duha ka major issues, no? Two major problems that we are facing right now. Una is ang issue sa CAUDI and the NRW, the non-revenue water. Dako nga problema. Pila ka tuig na to nga problema. Ikaduha is utang ang water district. And I noticed, no, while reading this petition, the question is, unsa bay labot sa City Council or sa LGU? I understand, Madam Chair, na this is the problem of the people. And kita sa Council, kita sa LGU, unta ang mamroblema para sa katawhan. Kita ang mamroblema, maghanap og solusyon para sa problema. However, I don't believe that this petition will be able to solve our perennial problem, the two major problems that I have just discussed earlier. And as I see it, we cannot be lawyering for CAUDI. In fact, no? CAUDI should be lawyering for the people. Now, my question is, unsa bay stand sa OGCC? OGCC, being the legal counsel of CAUDI, I don't think in any of the interviews that I have watched, no, I don't think I have seen any reaction from the OGCC. Na unta, whatever problems or legal remedies that CAUDI would want, OGCC should be the front line in all of this. Na nga no, kita sa LGU ang gahimong frontliner, well in fact, wala tay labot unta sa desisyon sa CAUDI. The two problems that I had mentioned a while ago na makatabang ang LGU sa pagsulbad sa issue sa water is one, makahatag ta og loan, maka-approve ta og loan para sa ma-address nato ang issue sa non-revenue water or systems loss. And ikaduha, sa utang, the best that we can do is mediate, no? Although wala tay labot, again, the best that we can do is ask the CAUDI, assist them in finding legal remedies, but not through the city, but through the national agency. The national agencies shall speak for the people, and that is OGCC. So it just makes me wonder na ngano nahimong solusyon ang petition where in fact we can ask OGCC to mediate, we can ask LUA to mediate, kay mo kana ang obligation o responsibility sa ato ang mga national agencies. So that is all, Madam Chair. Dagang salamat. Thank you, Councilor Amy Moreno. Yes, Councilor Alam Lim, you have the floor. Madam Chair, may buntag sa tanan. Ako isa sa member sa fact-finding. Ug may balota sa kontrata daan, una sa tanan, sa unang panahon pa nilang Eric Salcido, gipangangyo nga ipagawas ng kontrata, dili na unta maabot karon nga panahon.
dili ang atong mga igsuon nga kabos makaapektuhan. Apektuhan gyud. Kung nabasa nimo sa kontrata, every 3 years mag-increase sa rate sa tubig. Ang nag-estimate ang water district nag-issue statement nga walay utang. Nga naman walay utang? Aron masayo sa katawhan. Nag-issue ang water district og PO sa 800 milligrams o kanang bayad nga ina wala sila nag-object. Ang ilang i-object karon kay ilang gibase sa increase. First of all, ang atong kontrata wala ma-approve sa LOA. Walay consultation sa mga katawhan. Mo nang epekto. Actually, mo ginang epekto. Ingon ta maglisod ang katawhan. Samot maglisod ang katawhan kung every 3 years mag-increase ang rate. Sa uban, makaya. Pero sa uban, dili makaya. Unya, ang atong supply, ang unang problema pagsulod sa contract is ang unrevenue nga taas kayo. Dapat giuna na pagsulbad. Dili ta maabot karon nga panahon. Aron masayo sa tanan, dili ta magpolitika danhi. Ang ato is tabangan nato atong mga igsuon ng kalisod, nalisod na karong panahon, unya dugangan na pa sa kalisod sa panahon. Busagan ni nag-intervention ta aron madayag sa korte, aron mahanyag nila sa korte. Kaya ang water district mingon walay utang. Ang Kubi ingon na sila'y utang. So aron masayod ta nga kita sa syudad as mediator, aron masayod ta kinsa gid insakto. Kay base sa Kubi, nga base sa water district, wala man sila nag-reject sa presyo nga gihatag nila nga PO every month. Gibayaran niya insakto. So kita wala ta masayod. Pero actually, ang depekto is the contract itself. Kamo kung gusto mo mag-increase ka na tulo ka tuig, inyo nang pagsalig no sa katawan. Ang ato is tabangan natong katawan nga dili maglisod. Mura na ako makasulti sa inyo. Daghang salamat. Thank you, Councilor Alam Lim. Councilor Majority Floor Leader, Councilor Councilor Abaday is raising his hand, Madam Chair. Okay, Councilor Roger Abaday, you have the floor. Daghang salamat, Madam Presiding Officer. Ako mga kauban, niya karon nag-attend sa online and niya karon sa atong gallery. Ug kanang tawo nga naminaw karon sa atong katuyuan, may buntag sa tanan. This is kining mangutan ako wala pa mo mapiktahi sa kayimtang karon sa atong panubig. Ipot katong kagahapon lang itong the other day nagkaguliyang ang mga tao tungod kay giputol ang tubig. Kita, we are representing as a city council, as a council representing the people, and we are also a consumer. Water district will not exist without us. In the same manner, Kobe will not exist without water district. Wala ta mag-question din sa kanailang problema diya sa ilang kanang mga utang o collection diya. Ang ato diya kay kita na apektahan. Unta, while they are settling the dispute, dili nila tapurisyon kay kita, we are regularly, religiously paying monthly sa water district. Ganong, wala man tayo labot diya sa ilang problema. Unta, ang Kubi and even the COWD, nasa lang social responsibility. Imagine, putlan nimo ang more than almost 1 million people sa kaganda tubig. Asa man ang social responsibility sa Kubi. So, balik-balik naman ang istorya, parte sa utang. Ang itong istoryahan karon kining nga dili ta maputlan og tubig, padayon ang supply sa tubig nato. Duha na ni, kaning atong ikaduha na ni nga petition, na naka-attend ko hearing sa injunction ng TRO last Friday under RTC branch 41 under Judge Acevedo. Ordinaryo nga mga tao nagfile sila kay sila na balaka o naapektahan kung unsay pangitabo. Ikaduha na ni karon gi-file nga injunction or TRO kining nga atong diskusyon karon. Sila gani ordinaryong tao nagpakabana na balaka
Kita sa konseho wala ta mabalaka, wala ta magkuan sa unsay kaimtang o may tabo nga giputlan at tagtubig. Kasi guli gyapon tagisgot og kuan. Diba? Ang intervention is allowed by court. We're not the party, but we are intervening, akong nasabtan, dili mga abogado, para nga madunggan sa atong katungod dito sa korte nga matagbagan ang mga huwes pag-decide sa kaso. Kay we are my party, kay we are affected. Dili man ta appeal sa kubi og ilaw na, but we have to intervene because our rights were being affected. Muna ituyo karon sa atong pasaka tanan ning ordinance sa kaning i-authorize na to ang city legal office to the city mayor representing the city kay gipangutan ganun mo sabay gipanghimo sa konseho sila wala man nagpakabana ganun mga private person naman noon ang nangi adto sa korte para ma-stop ang kanang pagputol o giputlan ta karon o sa man wala gyapon ta wa tay labot wala tay we are not affected so kana lang salamat. Okay, thank you very much, Councilor Roger Abaday. Yes, Councilor Swan, Councilor Esparcia, and Councilor Judith, and Councilor Moreno are raising their hands, Madam Chair. Okay, Councilor Agasuan, you have the floor. Madam Chair, thank you, Madam Chair. I still believe, Madam Chair, that negotiation and proper communication is better than litigation. This will serve as my objection, Madam Chair. Thank you. Okay, there's this objection. So are we going to proceed? Councilor Esparcia is raising his hand, Madam Chair. So who is first? Councilor Attorney James Judith, you have the floor. Madam Chair, sa imo diya sa atong tinahod nga presiding officer, Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, Majority Floor Leader Council Edgar Cabanlas, akong tinahod ng mga kauban sa konseho, mga kagayanon. Anila, matud pa sa usa ka mambabalak, nagingon siya, a man can live without love, but not without water. But pasabot, nga ang tao mas mabuhi pa nga walay gugma, apan dili mahimo nga magpadayon siya nga magpakabuhi nga walay tubig. Tinod. A man can live without love, but not without water. Oo, sakto, ang akong kauban, tinahod nga kauban, si Konsehal Ayan Atchas. Nga ang tanan nga mga butang nga naglimi niini kaning atong nagkaguliyag kaning gumunhap nga atong gatubang karon kabahin sa obligations and contracts apan sayron nga ang subject matter sa maong kontrata dili tiaw kay tubig. Ako nang ginaingon sa niagi nato nga special session, water is life, it is a human right. Dili ni tiaw nga butang nga imong matratar nga ordinaryo lang nga butang sa merkado or usa ka commodity. Usa kini kabutang nga mahinungdanon imbued with public interest. Agud dili tiaw. Oo, kontrata nasabta nato. Apan sa ilang pagkagubot ang duwa pagkasinabot sa duwa ka mga partido nga hantod karon nagpadayon sa pagbagi kung unsa ang pagkubad sa mga kontrobersyal nga mga provisions diha sa maong kontrata. Nalimtan nato. Basi nalimtan sa akong tinahod nga kauban nga minority floor leader nga dili pwede nga samtang nagkaguliyang diha ang duha ka partido wa nagkasinabot sa unsay interpretasyon sa mga kontrata dili mamahimo nga ang katawan sa nakbayan sa Cagayan de Oro ang mga konsumidor sa water district mamahimong hostage kung wa pa nila kini na-resolba. Oo, wala kita'y personalidad kita sa nakbayan kay ila man ni nga isyu ni water district og di Cobi. Apan sabton nga nana mga pipila ka mga desisyon nga pakanaog ang Korte Suprema nga tuod wala kitay personalidad sa mga kontrata nga gisudlan sa mga partido apan adunay mga kahigayunan angay sabton nga naa na sa atong jurisprudence nga pwede di ay ang katawhan nga musingit mosampa sa usa ka kontrata sa usa ka kaso nga gifile niini kung labi na kini imbued with public interest. Nasabtan man pod sa atong minority floor leader, Madam Chair, nga ang busa bitaw natay gitawag sa atong local government code nga general welfare clause nga naglimin diha na sa kining tanan salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Sabton
nga tungod kay importante nga ang katawhan nga makisampan ini kay di pa Manila marisolba ang ilang kontrata, mao na nga ang katawhan nga kita nga nagrepresenta, angay kita ang dakbayan, ang local government unit of Cagayan de Oro mo sampa or mo interbinar sa isyu karon nga gipasaka sa korte. Mo na din na atong gingon, let the courts decide. Apan dili na to pwede pagnan karon nga dili nato tagaag pagtugot ang atong dakbayan, pinaagi sa atong mayor o pinaagi po sa atong city legal para nga mo interbinar sa maong mga kaso nga gipasaka karon. Kay mahinungdanon yun ang tubig. Di pwede maski isa lang ka minuto nga mapagnan o mawalan og putay ang atong katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Nakita naman, gisulti naman ganina ni Kuya Roger Abaday. Ni Councilor Roger Abaday, unsay nahitabo kagahapon. Mo gani nga na ay relief, mo gani na contingency committee gihimo ang task force nga diin ang overall co-chair si Council Edgar Cabanlas. Mo unay ang atong gipangandaman kay dili nato gusto nga kitagyapon ang basulon sa katawhan. Kitagyapon ang hungawan nila sa ilang pagbason nga nganong walay gibuhat ang dakbayan. Kabalo ko unsay trabaho sa oposisyon. Nasabtan na. Madam Chair, James, gusto na? Yes. Okay, yes, na kayo. yes, sa katapusan, inani lang. Ang ako lang, nga unta, sabto na to, tinguha sa dakbayan. Tinguha sa dakbayan, nga unta kita, nga makaalagad, dili kita mapagnan sa kutay, sa tubig. Di nila kukutob. Daghang salamat. Okay, thank you very much. Yes, the next speaker. Who is the next speaker? Councilor Bernice Parcia. Shorten it. Daghang salamat, Madam Presiding Officer. James Judith ay kalagot kayo kay Minyonon para mga... Madam Presiding Officer, this is just very quick. Yesterday, I had a one-on-one interview of Sir Jerry Canyo, one of our BOD sa COWD. Kanilang nga mga punto. On that note, on that remark sa atong minority floor leader that COWD dapat protektahan ang katawhan, ang COWD should do it right. Madam Presiding Officer, para kanako mauni ang sakto nga gibuhat karon sa COWD. Nga gilili gayud kini nga kontrata nga wala gyoy nada totyo, wala gyoy maayo nga sulod ani nga kontrata para sa katawhan. Para masabtan sa katawhan, simple ra kayo. Mausa ni akong gikatingad-an kagahapon sa among one-on-one interview. For the longest time, na nagsugod sila ning kontrata, ang ilang purchase order, maura ni siya nga klase nga presyo. Sa sige nilag bayad, wala man sila niingon ang kubi nga kulang man inyong monthly. Okay man. Ang matag report, wala man niingon nga negative matag bayad sa matag bulan. Suminto siya walay utang. Parehar na sa ato ako nagrenta tag boarding house. Kung ang inyong sabot 5,000 matag bulan, 5,000 ang imong gibayad, 5,000 imong gibayad matag bulan, wala kay utang. Pero ngano man that suddenly niingon na dayon nga, kulang man ni ang inyong ginabayad matag bulan. Kaya di naman ni mao ang rate. Mura bag it's unfair nga ikaw gabayad sa imong boarding house matag 5,000 ang tag bulan kay mo inyong gisaad. Tapos tingala din kagiingnan lang kasi mong landleading nga actually ang matag bulan yun ni mo 10,000 yun. Mo nang napakay utang, mo nang singlon ka na mo. That's why, Madam Presiding Officer, I believe, og nituo ko sa ni Sir Jerry Canyo, walay utang ang COWD. Walay legal basis sa ilang giingon nga naay utang ug ang ilang ginabuhat karon is mao ni ang sakto para sa katawhan para dili ta samot nga maglisod pa sa mga sunod pa nga mga tuig. On the note, Madam Presiding Officer of my colleagues here nga niingon nga unsa bay labot sa LGU ani nga sistema. Tama ang giingon ni Kuya Roger Abaday. Tanawa sa pagputol. Tinuod, kita diri mga konsihal, ila man ang problema. Pero tanawa kinsa may gibugbog karon og kulata sa katawhan sa social media. Di ba kita man? Ta kung imong una-unaon, dili man ni panahon sa atong administrasyon, di man ni panahon ni Mayor Clarix, oy pero kinsa may nagantos. Di ba kita manggihapon? So that's why, Madam Presiding Officer, tama that we should move to approve this ordinance number 2024-466 authorizing the city mayor para doon na kita intervention ani. Naputlan na kita, gipatilaw na kita nga maputlan, dili lalim, daghan kayo way ligo.
So that's why money ang at least natong mabuhat para sa katawan. Daghang salamat, Madam Presiding Officer. Thank you. Who is raising his hand or her hand? Wala na? Councilor Balaba, Madam Chair. Councilor Balaba. Okay, you have the floor, Councilor Balaba. Yes, may buntag, Madam Chair, may buntag mga kauban sa diha sa konseho. From the start, no, but first, Madam Chair, I am expressing my support to this ordinance na the authorizing our mayor to intervene in the proceedings in court. Also, from the very start, Madam Chair, I would like to manifest my stand on the issue that ato ang unta no na gamito na exercise na unta sa ato ang executive department ang ato ang local government ang iyahang police power, and the police power is defined as an inherent and plenary power in the government which enables it to prohibit all things hurtful to the comfort, safety, and welfare of the society. And it is provided in the local government code that the LGU can exercise this three powers of the government. So right now, nakita nato nga ang ato mga katawhan na grabe gyud ang ilahang kalisod ug ang mga kinmawad-an og tubig, which is really the fundamental and basic right of nato no, not even sa ila lang sa ato mga katawan kanato apil ta ani na apektuhan. So to support no with whatever measures and whatever kanang mga lakang himuon sa ato ang mayor adun lang na balik or mahatag ang tubig sa atong katawhan, ako nga suportahan. Daghang salamat. Thank you, Councilor Girly Balaba, who is raising again his hands or her hand. Councilor Nakaya. Councilor Nakaya. Okay, Councilor Ayan Nakaya, you have the floor. Asa si Councilor Nakaya? Is he around? Yes, Madam Chair. Nakamute. Wala kay sa audio, Councilor Nakaya. No. Wala yung audio, Councilor Nakaya. You have no audio. Councilor Nakaya, we can't hear you. Probably you can call him. Councilor Moreno, Councilor Achas are raising their hand for the second time, Madam Chair. Okay, Councilor Ayan Achas, you have the floor. Wala na si Councilor Ayan Nakaya? Wala. So, can we proceed with the other speaker? Yes, Councilor Ayan Achas, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I would like to demur the contention of my fellow colleagues of this council. Klaro man, Madam Chair, nga walay legal interest ang atong syudad o ang atong lokal na kagamhanan. Sa simple lang nga rason, ang COWD ang naay legal rights and interest aning magrepresentar sa atong katawan. Ngano dili man nato awhagon ang COWD. Matod pa niya sa COWD, wala daw kuno tay utang. Ngano di man sila mo file of protest kung naay discrepancy sa maong interest sa maong water rate. Ngano di man sila mo file of protest regarding ani nga concern nga mao man nga atong giawayan. Hantod karon wala may action ang COWD. Ngano kinanglanon pa man ang intervention sa lain nga party nga dili involved sa maong kontrata. Klaro, atong miagi
nga atong session, majority sa atong member sa City Council niingon sa Kubi, putla ninyo ang tubig sa dakbayan. We never beg water. Mao na ang sugyot sa atong majority sa council. Mao na ang inyong giingon. Karon kay inyo manggihagit ang Kubi. Giputlan ta og tubig sa Kubi. Karon moingon na mo water is life. Inyo maning challenge sa Kubi, kamo may nag-challenge sa ani. Ang akong sugyot, tungod kay naa may obligasyon nga pagabayran, dili kinanglanon mo declare ta og water crisis. Ang atong kinanglanon, sabuton kung unsaon pagsulbad. Now, ingon sa akong kauban din nga wala nila nahibawan ang kontrata kay karon lang ni gawas. Buot ba ninyo pasabot? Naamoy negligence in your part sa power of supervisory sa City Council nga tanaw ng kontrata. Aware mo nga na kontrata, aware mo nga na discrepancy or disadvantageous to the public, pero aning mga panahon na nga sa kamo pa'y naglingkod, wala man mo nangutana. Karon raman nga issue nga niingon mo nga na discrepancy. Pero kaniadtong panahon, nga maayo pa ang pagsulod sa Kubi, naabay ni tindog ug niingon sa katawan nga dautan ang gihimo nga kontrata. In disguise of good faith, niingon dayon kamo, wala mo nakabalo sa kontrata. Kung inyo lang gitan-aw ang inyong tinud-anay nga serbisyo, aning panahon na sa pag-create aning contract, nakita na unta sa katawhan nga naay disadvantageous sa maong kontrata. Busa dili ko mutuo, Madam Chair, nga in good faith or there is a force majeure ni aning ang pagputol sa tubig. Naputol ang tubig, kay gani, supposedly, the local government to intervene COWD, nga ignon ang COW at tubanga ang obligasyon. Bayron ang tubig, bayron nato, kung naay obligasyon ang COWD, kinanglan, iplastar. Dili pwede nga gamito nato ang emergency water crisis nga maka-create og anxiety sa tao. Nga unta, pwede raman nato sulbaron. Pwede raman nato lingkuran. Karon, maingon na din kamo nga ang oposisyon dili o yun, mahatagag tubig ang katawan. Wala may nag-ingon na. Ang among gisugyot nga naay kontrata nga simple yun kay sulbaron. Lingkuran, kung naay mga adjustment sa rate, pwede man na ma-resend. Now, kung inyong obserbahan, atong basulon ang tao nga wala na naglingkod sa kagamhanan. Ang tao nga di na niya madipinsahan ng iyang kaugalingon. He can no longer defend himself. Atong basulon sa maong kontrata nga unta, ang lokal nga kagoberno, pwede man muhangyo ni anang board sa COWD nga lingkuran, mag-i-convene ang meeting, isgutan kung unsaon pagbayad, kung kinanglanon nga magpalabang og ordinansa ang local government nga makatabang sa pagbayad niining utang, mo'y angay nato buhaton. Pero gahimo kita og solusyon nga dili favorable sa katawan, intervention. Unsay mahitabo sa tero, maghiring na sad. Gakaduol na ang tao. Gakaduol na, gakahupas na. Mga igsoon, mangutaan ako sa akong kaugalingon, are this orchestrated? Giplano ba ni? Nga maong panghitabo? Look at our people. Nagsago ba nga itong katawhan? Pagkahuman, iato lang silang entertainon sa paghatag sa tangkis tubig. Nga supposedly ang atong trabaho sa City Council dili ta pwede maputlan og tubig. Pero unsay nahitabo? Okay, Guy, I'll cut you short, Councilor. We still have... Point of order, Madam Chair. I think we are going beyond what is the topic this morning. Okay, so what is the... there is now a using of personal opinions on this. So may I request the next speaker to be recognized. Councilor Amy Moreno, you have the floor. We'll cut it, we'll shorten it because, you know, everybody's going to Convention Center. Yes, thank you, Madam Chair. Actually, I had mentioned this in our previous session when the City Council approved the resolution for the state of emergency. I had mentioned that by approving the state of emergency, we are just going to complicate or aggravate the situation. The problem is not easy, the problem is not simple, but we can make it easier for the people. Dili na nato apilon ang katawhan na mag-suffer, no, mag-sacrifice. What we can do, if, as mentioned ganiha, kung gusto nato na ma-save ang katawhan, simple raman ang akuha, Madam Chair. Bayronon ang utang, then find legal remedies. Mo ka na, Madam Chair, bayaran ang utang,
then we will not complicate the situation. Whatever issues that Kaudi has or the water district has, then go to arbitration, pero ayaw lang apilon ang katauhan, Madam Chair. Dagang salamat. Okay, thank you very much. So there's this objection by Councilor Agustuan. So let's divide the House. Last, Yes. I think we Who have is given last? the opposition Who? 2 chances to speak. May I request Councilor Yan Councilor Lam Lim to Alam Lim? speak. Last Okay, Councilor Leonor. Yan Lim. Madam Chair, ma'am. Dili ta magbaso sa previous. Basahara gud ang resolution. Nangayo tag kontrata, nangayo si Eric Salcido sa kontrata apan wala gipagawas. Ayaw pagbasula nga karon pa ta nag mention ana, Madam Chair. Kay dugay na nanaw ng pangayo ni Eric Salcido ang resolution, dili nila ipagawas. Karon na napagawas ang kontrata. First, walay sa kontrata na basa nato nga putlan na sila authorized pagputol sa tubig. Ano masayot ang tanan? Dili ingon nga karon ta mag-sacrifice apan sa sunod kita ang hayahay kay walay dili man kada tuig 3 years mag-increase. Pasalamat kay ta ni Mayor Clarex nga intervene siya sa inaning kalisod. No, dili ta politika. We are helping each other to unite each other nga dili ta maputlan sa korte, dapat sila maningil. Dili kay kita putlan ta hadlokon ta perme. Kung inaning klase nga negosyo, luoy kay ang katawhan, no? Hadlok-hadlokon ta kung dili ta mo bayad sa increase, putlan ta. Wala sa kontrata ang pag-increase. Busa magpasalamat ta ni Mayor Clarex nga naghago, nagwalay tulog sa pag-intervene alang sa katawhan. Daghang salamat. Okay, thank you, Councilor Alam Lim. So let us divide the House. There's this objection by Councilor Agustuan. Yes. Before that, Madam Chair, may I say something? I asked You have the floor. our secretary to allow me to speak last. I want to listen to everybody. Now let us simplify. Why complicate the issue? Let's simplify. The issue before us here is whether we will disregard what's happening around us. 40% of the population will be without water if we allow this. That could be will cut off the supply to water district. We are not saying that water district is wrong, Kubi is wrong, water district is right, Kubi is right. No. What we are saying here, what we are doing here now, is what can a city government, representative of the people can do to prevent the suffering of the 40% of the population of Cagayan de Oro. That's the issue here. Ano mag-istorya mo muna ng sabi, labutan na. Nanang 400 million. That is not the issue that we are intervening. Let us focus on the intervention. Our intervention simply ask the court, let them fight wherever they want to fight. Let them kill each other if they want to. But do not involve the city. Do not involve the people of Cagayan de Oro. That's all. Ano mo, tambag mo muna mo nga at hangyo na ang kubing o ka ng pagbayad. Sabi, labot na to. Now, we are here just simply to intervene and ask the court. If you want to fight, you could be and water district. Yes, go ahead. Go ahead. But do not cut off the water because you will adversely affect 40% of the population. It does not need a college graduate to understand that, Your Honor. Please. Kung doon na kita sentido komon, if we have a sentido komon, you will not disagree with this. Wala kita ipaburan ni ini. Ay mo salig pamulitika. That is all, Madam Chair. So let us divide the House. Thank you very much. Yes, let's divide the House. Those who are in favor may raise their right hand and please count, Mr. Secretary. Who are in favor this time? Voting in favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Madam Chair. 14, Madam Chair. 14. Okay. Who are not in favor, please raise your right hand. Those who are against. 1, 2,
Against, Councilor Aimee Moreno, Councilor Evie Imano, Councilor Atchas, Councilor Swan. So 4. I do not know where is Councilor Abu. Where's Councilor Abu? And Councilor Nakaya? Madam Chair? Councilor Abu is voting in favor, Madam Chair. In favor. Then Councilor Madam Chair, Nakaya, is he around? May I just speak for a while? I'm not really sure how to operate this. Yeah, Councilor Joey, yes, what's your position? I am voting for the approval of this resolution, Madam President. I understand that the discussion is already finished, but I have difficulty operating this Zoom, Madam Presiding Officer. Anyway, we have already this voting already, Councilor Attorney Abu. Let's proceed with the voting. And then you're just late in the. We have already now casting our votes, raising your hands, and probably we can already start counting. You're for yes, right? Yes, Madam Presiding Officer. But just a 10-second manifestation. Okay. If I may, let's just ask for just i-query lang. Dili gisat ask, Madam Presiding Officer. Just i-plea. If we could also be furnished with the copy of the petitions, Madam Presiding Officer, for us to read also as to the positions of the petitioner and that of the COWD, because I've been asking for a copy of that, Madam Presiding Officer. Okay. Okay, we could be furnished. Okay, Sir Torts. Okay, so the yes votes, we have how many yes votes, Sir Torts? 14 in favor, Madam Chair, and 4 against. And 4 against. So motion is hereby carried. Resolution is hereby carried. Move to approve second final reading. Any second? The same number of votes. Same votes. So motion is hereby carried. Just an additional resolution which is relevant to the first resolution, Madam Chair. Okay, what's the second? This one, number 2, designating designating City Councilor Edgar Cabanlas as representative of the City Council to the court hearing of a special civil case. This is important, Madam Chair, so that the council might be asked on our opinion on this petition. Okay. So I am requesting that I be authorized to represent the City Council. Okay, there's as this majority floor leader. inclusion. Any second? Objection? I hear none. Motion is hereby carried. Move to approve second final reading. Yes. Any second? Objection? Okay, I hear none. Motion is hereby carried. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much, members of the City Council. Thank you for coming. And there being no other matters to take up, motion to adjourn. Thank you very much. More session adjourned. Thank you. See you, Burns. Burns, see you. Ma'am Bernie.